Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakisabi po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pumalakpak sa Diyos na buhay. Apat na linggo na natin na pinag-uusapan, no? Hindi lang natin pinag-uusapan, pinagninilayan ang tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Ano bang ginawa ng Panginoon sa unang linggo na yon nung binasa natin ang aklat ni Juan? Ang ginawa niya, pinadami niya ang 5 tinapay at 2 isda. At pagkatapos pinakain ang 5,000 katao, bukod pa ang mga babae at mga bata. Pagkatapos umalis siya, subalit sinundan siya ng mga tao hanggang sa matagpuan nila siya kasama ng mga apostol sa Capernaum. Kaya lumapit sila at tumiling ng isa pang kababalagan para sa kanilang pagkain. Anong sinabi ni Jesus? Jesus said, "Siya ang tinapay ng buhay. I am the bread of life." Pagkaing nagbubigay buhay. Nang marinig nila ito, anong sinabi ng mga tao? Nagbulong-bulungan sila. At dito, nagkaroon ng pagdududa sa ating Panginoon. Subalit inalihab ni Jesus ang layunin ng kanyang pamumuhay sa daigdig at sinabi na ang pagkain ibibigay niya sa kanila at sa buong sanlibutan ay ang ang laman. Kaya sa Ebanghelyo na ating binasa ngayon, ang sinasabi sa atin ni St. John today, nagalit at nagtalo-talo ang mga Hudyo dahil sa kanyang sinabi. Ayon sa kanilang paniniwala, pinagbabawalan yung tinatawag nating kanibalismo dahil itinuturing nila ang dugo bilang sagrado. At ito rin ay batas ng Panginoon in the Old Testament. Pero sa totoo lang, hindi naman ito literal na pahayag na maging mga hayop at kainin ang laman ng isang tao. The point of Jesus in the gospel, na kainin, mga kapatid, ang kanyang laman at inumin ng kanyang dugo, ay dapat paniwalaan siya. Yun ang point ni Jesus, paniwalaan siya, makinig sa kanya, sundin ang kanyang mga salita at kautusan ng Diyos Ama. Dahil kung gagawin ito, ang sinasabi ng Panginoon sa gospel, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin. Mananahan tayo sa Kanya at ang pinakamaganda ay ang makamtan ang isang buhay na walang hanggan. Kaya tamang sabi ni Jesus, bumaba siya bilang ating espiritual na pagkain. Siya ang tinapay sapagkat inialay ang kanyang buhay sa krus para sa kaligtasan ng marami. Higit pa, sinasabi sa atin, iniutos niya sa uling hapunan, alalahanin ninyo siya sa pamamagitan ng sakramento ng banal na Eucharistia. At ito ang ating pinagdiriwang sa araw na ito, mga kapatid. Kaya nga si Jesus ay ang karunungan sa unang pagbasa. At ang sabi doon, naghahanda ng isang napakasaganang piging na tayong lahat inaanyayahan. Ako, inaanyayahan. Ikaw, inaanyayahan. Tayong lahat ay inaanyayahan na makisalo, dumalo at makisalo sa pag na ini-offer ng ating Diyos. Kaya nga po, pag pinagdiriwang natin ng banal na misa, inaalala natin ang kanyang dakilang sakripisyo ng pagliligtas. At si Jesus ang tanging gumawa lamang nito. Kaya ang tinapay at alak sa altar
ay hindi lamang isang simbolismo. Kung hindi, ito ay totoong katawan at dugo ng ating Panginoon. Remember, bago siya umakyat sa langit, anong pangako niya? Sabi ng ganoon, I will be with you until to the ends of the earth. Kaya nga, tinanggap natin ang banal na Eucharistia, Ostia, tuwing tayo po ay nagkukumunyon. Pero ang tanong ngayon, nasaan ang pampalusog? Hindi lamang sapat na tanggapin siya, kailangan natin isabuhay sa pamamagitan ng ating araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano ang hamon ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Sabi niya sa mga Epeso, taga-Epeso, sabi niya, mamuhay ng matatalino at maging buhay sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya tayo tinatawag ng Diyos na ipalaganap at ipahayag ang kanyang salita, ang mabuting balita ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga ito, matutunghayan natin ang espiritual na pampalusog. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan sa buhay ng tao, meron tayong tinatawag na spiritual starvation. Maraming nagugutom. Bakit sila nagugutom? Bakit hindi sila nasasatisfy? Kaya tama din ang ikalawang pagbasa. The second reading tells us, dahil masama ang takbo ng daigdig na ito. Kaya may mga taong gutom sila sa kapangyarihan, gutom sa material na bagay. Hindi sila malusog, payat ang kanilang spiritual na buhay, payat ang kanilang espiritu. Amen? Kaya pag nakita mo, lupay-pay sila, parang nawala ng pag-asa. Kasi yung mga taong ito, wala nang kinakain, wala nang iniinom, wala nang tinatanggap. Kahit inaanyayahan sila sa banal na Eucharistia na dumalo, pero hindi sila nakakadalo dahil tamad na tamad sila sa kanilang buhay. Kaya my brothers and sisters, tama yung sinasabi rin ng unang pagbasa, balikan natin. At yung sinasabi ni San Pablo, kailangan natin ng karunungan. Amen? Dahil may mga mangmang sa mundong ito, hindi nila nakikita ang pinakamahalaga na magbibigay sa kanila, sa atin, ng lakas at buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Gusto ba natin lumusog? Sino rito ang gustong lumusog ang Espiritu niya? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umabsent. Diba? Huwag tayong lumibang, huwag kayong umabsent. Ito na lang yung buhay mo. Ito na yung lakas natin. Then mawawala ka pa ng 1 taon, ano na lang lakas mo? Haharap ka sa mundo na ang dami-daming problema. Tama, mali. Pagharap mo pa lamang, kahit na paglabas mo rito marami ka na makikitang problema. Kung hindi ka pa kumakain, hindi ka pa umiinom, wala ka ng kabuhay-buhay, I tell you. Gusto mong magkaroon ng buhay, gusto mong magkaroon ng lakas, gusto mo na makapiling ang Panginoon, tanggapin mo po siya sa banal na Eucharistia. Lulusog ang kaluluwa mo, lalakas ang espiritu mo, at sigurado ako, matabang-matabay ang espiritu mo na yan, yung spiritual mong buhay. Lumaban ka man sa mundong ito, hindi ka kayang gapiin, sapagkat tinanggap mo si Kristo, nanahan sa iyo si Kristo, sa iyong puso, magpakailan pa man. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.